first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa engkwentro ang pagresponde ng pulisya sa pagpapaputok ng baril na isang lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan. Sugatan ang tahanan ng BJMP na tumulong sa operasyon matapos madaplisan ng bala. Matapos ang tensyonadong putukan, ang suspect namataan din ng pulisya at nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umalingaw-ngaw ang putukan sa kalsadang ito sa barangay Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Kitang ilang pulis na nagkukubli sa likod ng isang tricycle at isa pang sasakyan habang may pinapuputukan sa di kalayuan. Boss! Ayan na! Ayan na! Ang mga pulis rumisponde sa sumbong na isang lalaki ang nagpapaputok ng baril sa lugar. Pero pagdating ng pulisya, pinaputukan rin umano sila ng lalaki, kaya nauwi sa barilan sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, ang suspect natamaan ng mga pulis na agad dinala sa ospital. Hindi pa malinaw kung ano ang kalagayan nito sa ngayon. Nasugatan naman sa barila ng isang tauhan ng BJMP na tumulong sa mga pulis na rumisponde sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 Oras. Kumpirmado nang nasawi ang suspect sa pamamaril sa San Jose del Monte, Bulacan. Blanco ang kanyang misis kung bakit nagawa ng mister ang krimen. At nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, bakas pa nga dito sa kalsada yung dugo kung saan bumagsak yung suspect kanina na walang habas ng namaril dito sa barangay Muson ng kaninang katanghali. Ang tagpo rito kanina bago mag-alas-2 ng hapon, nakahuli kam nga ng ilan nating mga kapusong narito kanina nang mangyari ang insidente. Kinilala ang suspect na si Kenneth Concepcion na dayo lang daw sa lugar at pansamantalang nakikitira sa bahay ng kanyang kapatid na ilang metro lang ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa inisyal na police report, nakatanggap ang tawag ang San Jose del Monte, Bulacan PNP tungkol sa isang lalaking nagpapaputok ng baril sa lugar na ito bandang 1:45 ng hapon. Nang magpadala daw sila ng pulis para i-verify ang report, dito na nila nakaengkwentro ang suspect at ito na ang nakunan sa video ng ilang taga rito. Ayon sa mga nakasaksi nating nakausap, pilit pa siyang pinasusuko ng mga pulis at sinasabihang huwag nang lumaban. Pero patuloy pa rin daw siya na nakipagbarilan ng putok o nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Hanggang sa siya ay tamaan at dito na nga sa gitna ng kalye bumagsak. Nakuha mula sa kanya ang isang caliber 9mm na baril, 2 magazine at 6 na live ammunition. Na-recover naman dito sa paligid ang 17 basyo ng bala. Bukod sa napatay na suspect, sugatan naman sa braso ang isang kawaningan ng BJMP na tumulong sa mga pulis. Nakunan pa siya ng ilang taga rito habang tinutulungan ng mga residente matapos ang barilan. Kinukumpirma pa natin pero 2 dumaraan lang daw ang tinamaan din ng bala bagamat slight injury lang daw ang kanilang tinamo. Napasugod naman dito ang asawa ng suspect na kapapanganak lang noong nakaraang buwan matapos malamang napatay ang kanyang asawa. Wala daw ideya ang asawa kung bakit namaril ang kanyang asawa at kung saan galing ang baril na kanyang ginamit. Hindi naman daw sila nag-away ng kanyang asawa bagamat ilang araw lang ang nakakaraan kinailangan nilang umalis sa kanilang tirahan dahil wala na silang pambayad sa upa. Ito raw ang kanilang pinag-uusapan ng huli niyang makausap ang asawa kagabi na hindi raw niya kinakitaan ng anumang problema. Pero ayon sa ilang taga rito ay may nakakwentuhan daw siya sa tindahan kung saan nasabi nitong depressed daw siya. Ang sugatang tauhan ng BJMP agad namang dinala sa Kairos Hospital di kalayuan mula rito para gamutin ang sugat sa kanyang braso. Ilang sasakyan din, Vicky, ang tinamaan ng bala mula sa nangyaring barilan kanina rito. Bagamat nakakalungkot daw ang pangyayari, nagpapasalamat na lang, Vicky, yung mga taga rito na wala ng iba pang nadamay na malubha dito na sa nangyaring barilan kanina. Yan pa rin ang latest mula dito sa Barangay Muson sa San Jose del Monte, Bulacan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Inirekomenda ng kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Congressman Zaldico at 3 pang sangkot sa mga flood control project.
Hiniling yan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro. Dalawang senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng Ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw na kongresistang si Saldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Ang alegasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabwatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukuman. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman, binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa 25% ito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman, ayon sa ICI, naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ayon kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon sina dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa ICI, si Bernardo ay proponent ng 1.65 billion pesos. Siya rin daw ang tumulong kay Alcantara para maging district engineer ito sa Bulacan kung saan nasa 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang napunta dito mula 2022 hanggang 2025. 411 million pesos naman ng mga proyekto ang galing umano sa insertions ni Cahayon Uy, kapalit ang 10% na komisyon. Hinihinga namin ang pahayag sina Bernardo, Cahayon Uy at Lipana. Sasailalim naman sa preliminary investigation ng Ombudsman ang rekomendasyong ito ng ICI. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. And we expect to be filing cases soon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iniimbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Taguig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DENR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay, but if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake, right along C6. Ganyan inilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Taguig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha.
Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi ang sabay-sabay na ginagawa. At makikita sa mga nakasabit na tarpaulin na mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TARP. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Taguig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay rehabilitation of flood mitigation structure. At nakita nga namin, meron ng dating istruktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR, ay patuloy ang kanilang verifikasyon sa mga proyektong ito. Dalawa ang flood mitigating structure, Phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall ng Taguig para kunin ang kanila reaksyon. Wala pa silang pahayag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, nagsasagawa ngayon ng investigasyon sa nabanggit na mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA and titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate. Kasi yun po yung initial step. They have to know na kung ano man yung balak nilang gawin dyan, magre-reclaim dyan. They have to consult us, to ask us, to get clearance permit sa lahat ng, kasi dapat may ACC yan, may public consultation yan before you do any construction there. Ayon sa DPWH, iimbestigahan nito ang mga proyektong pinuna ng DNR. Kailangan imbestigahan yung mga sinasabi nilang reclamation na mukhang questionable. As for the Dike Road that I think dates way back pa to Secretary Babe Singson, yun talaga ay primarily a road project. No? Pero syempre, dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nasukol sa kanya mismong mga kabaro ang pulis na nag-awol sa trabaho matapos maharap sa patong-patong na reklamo. Kabilang dyan ang umunoy pagsusugal at pagnanakaw sa mga motorsiklong nahaharang niya sa checkpoint. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang makuha ang senyas na naispatan na ang kanilang target, kumilos na ang mga tauhan ng Calabar Zone Regional Intelligence Division at mga operatiba ng Cavite PPO. Sa gitna ng habulan, umalingaw-ngaw ang 2 putok sa di kalayuan. Sa bahaging ito ng Dasmariñas, Cavite, nasukol ng mga pulis ang kanilang dating kabaro. Okay. Mga pulis na ha? Ina-arresto ka namin. Doon po doon. Ha? Doon po. May warrant ka, pares ka. Arestado ang 42 anyos na suspect na isang awol na pulis. Ayon sa Calabar Zone Regional Intelligence Division, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ng pulis bago siya nag-awol. Nagsimula ito sa isang information na ating natanggap na allegedly meron isang pulis na nagche-checkpoint and pag nakita niya na yung mga papel hindi kompleto, kinukuha yung motorsiklo, no, at hindi na niya binabalik. Andyan yung robbery, andyan din yung physical injuries na mga kaso and violation ng 9165. Bistado rin sa surveillance ng Intel Division na pinagsama na ng awol na pulis ang iligal na sugal at droga sa kanyang mga lakad. Nakita natin na nagkakarakros at ang ginagamit nilang pambayad is yung, or pangtaya is yung droga. Itong dating pulis na ito ay nagpapakilala pa rin pulis. So nasisira yung buong PNP. Hindi natin pinapayagan na merong isang dating pulis o kahit pulis na sisira sa hanay ng buong Philippine National Police. Wala pang pahayagang suspect na idiniretso na sa bilibid.
Ako po ay nagpapasalamat sa komunidad, no, dun sa mga information na kanilang binibigay sa ating kapulisan dahil napakalaking bagay ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sabay sa unti-unting pagdagsa ng mga pasahero, ay nagkasanan random drug test sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Isa ang nagpositibo. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, upang mas lalong matiyak ang kaligtasan ng mga babiyahing pasahero, isang random drug testing ang isinagawa sa mga driver at konduktor dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Pagkarating ng PITX, hinimok agad ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga tsoper at konduktor na magpa-drug test. Yahin kita magpa-drug test, okay lang? Okay, ha? Laban? Isa-isang isinailalim sa drug screening na mga tauhan ng PIDEA at LTO kung magpa-positive. We get the license, will not allow the driver to operate any motor vehicle. Suspended yung license niya until maklear. Isa sa ilalim din sila sa confirmatory test at intervention bago mapayagang makapagmanehong muli. Ang mga pasahero, ikinatuwa ang hakbang na ito. Maganda nga yung nadadrug test para iwas disgrasya. Yung ibang driver, lalo na mga nakadrug, mga nakainom. Na-experience na ko na, yung nakaraan taon, nandun pa ako nagtatrabaho doon sa Pasig. Ang sinakayan ko noon, mabilis. Natakot nga ako. Akala ko mahuhulog na kami sa bangin. Makasiguro yung mga pasahero natin at saka ligtas ang pagbiyahe namin. Oo, maganda yun. Para protektado lahat tayo. Walang pagkakamali at tama lang yung ginagawa ng enforcement natin na gagawin yung mga ganyan para iwas sa aksidente. Sa buong maghapon, umabot sa 200 ang sumailalim sa random drug test. Wala naman ni isang driver o konduktor ang nag-positive. Pero ang lalaki ito na hindi driver at hindi rin konduktor, nag-positibo matapos voluntaryong magpa-drug test. Nasabihan lang daw siya ng kapatid na may free drug testing dito kaya siya nagsadya. Duda niya, baka daw maintenance drug na iniinom niya ang na-detect. Walang problema sir, kaya hindi naman ako nagbibiyahe sir. Ano bang trabaho mo? Contraction lang ako sir. Contraction. Any presumptive results of positive indicator will be subjected to confirmatory test. So hindi po conclusive ito, no? These are just screening tests to determine for use of dangerous drugs and other intoxicants. Sabi ni Lopez, kontento naman siya sa mga ginawang paghahanda ng PITX sa dagsa ng pasahero ngayong undas. Pero dapat daw gawing regular na ang pagsasagawa ng random drug test. Ang gusto ko po mangyari at hanapan po namin ng paraan na it will become a policy. Dapat ganito ang sistema. Na dapat meron kami hindi lang po sa ganitong mga panahon, pero every now and then we should do random drug testing. So, hindi lang po sa terminal sa Maynila o sa Metro Manila, pero pati na rin po sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, Mel, base sa mga pinakauling impormasyon na kuha natin sa pamunuan ng terminal, umabot na sa mahigit 141,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na kanselahin ang nakabimbing kasong graft laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ng PDAF o yung Priority Development Assistance Fund Scam. Ayon sa kataas-taasang hukuman, pwedeng hiwalay na usigin ang kasong graft kahit na napawalang sala na siya para sa plunder. Hindi nito kinatigan ang argumento ng kampo ng senador na dahil absuelto siya sa plunder ay dapat wala na rin siyang kakaharaping graft case. Katwiran ni Estrada, alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat ituring itong deemed absorb o kasama ng nasaklaw. Pero ayon sa Supreme Court, hindi nito sakop ang mga kaso ng katiwalian at pandarambong. Maliban na lang anila kung parehong opisyal ng gobyerno ang nagbibigay at tumatanggap ng hindi nararapat na benepisyo na hindi naaangkop sa kaso ni Estrada.
Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Senator Estrada. Kaugnay rito. Higit pa sa tila simpleng pagsemplang ang nahuli kam sa Pampanga na ikinamatay ng isang menor de edad at ikinasugat ng dalawa niyang angkas. Ang nangyari kasi, resulta umano ng pag-atake ng nakaaway ng isang biktima. Panuurin po sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Tumama sa isang gate bago sumemplang ang motorsiklong yan sa Florida Blanca, Pampanga. Dumausdos ang motorsiklo sa kalsada. Gayon din ang tatlong sakay na edad 15 hanggang 16. Pero ang nangyari, hindi aksidente, kundi ambush. Ayon sa pulisya, bago ang insidente ay may nagkaaway ang isa sa mga sugatan na nauwi sa hamunan. Nagkahamunan sila through online na makikita sila sa isang lugar doon sa Barangay Calantas sa Florida Blanca. Nang hindi sumipot ang sospek, ay nag-abiso silang pupuntahan siya sa bahay. Doon inabangan umano sila ng sospek at mga kasabwat. Nung nakita na ng mga sospek yung mga victim na padating, on board sila ng isang motorcycle, pinagbabato nila ng bote. Dahil doon, binilisan ng driver yung takbo ng motorcycle until bumangga siya doon sa pader. Agad dinala sa ospital ang mga sakay, pero dead on arrival ang nagmamaneho ng motorsiklo. Sugatan naman ang dalawang angkas. Ayon sa pamilya ng biktima, iba ang paalam ng mga ito. Gumagawa po sila ng project para ipasa po sa school po niya kasi nga po magpapasko, gumawa po siya ng parol. Nagabihan po sila ng hiram ng motor. Ihahatid po yung mga kaibigan niya. Naaresto na ang 24 anyos na sospek na isang mekaniko at 3 niyang kasabwat umano. Sinisikap din silang magkuhanan ng pahayag. Inihahanda rin ng mga otoridad ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Dahil sa insidente, ang payo ng pulisya, nananawagan po kami sa mga magulang na tulungan po nila kami na disiplinahin yung mga kabataan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Ramdam na ang Pasko sa isang mall sa Laguna sa pangunguna ng ilang kapuso personalities. At sa Pampanga naman, kilig at all-out performance ang handog ng cast ng upcoming series na Never Say Die. Narito ang report ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sinalubong ng malakas na hiyawan at tilian ang cast ng upcoming GMA's Prime Series na Never Say Die sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa Angeles, Pampanga. Kabilang dyan si Annalyn Baro na gaganap bilang kontrabida sa serye. At least iba namang role ito dahil may kasamang action. Nagpasaya rin ng fans si Rahil Birya. Ako si Peter, may gusto kay Joey, which is Jillian. So, makikita nyo kung paano ko siya gawin kasi medyo expressive ako dun eh. Naroon din si Kim Jisoo na may inihanda pang games para sa fans. Kaabang-abang daw ang action-packed role niya sa Never Say Die. He's a kind of undercover agent. So, me and like David, Jillian, Rahil, we are all like cooperate together. Inabangan din sa event si Never Say Die star Richard Yap. Iba ang magiging tingin nyo kay Tomas dito kasi medyo mabait siya pero medyo may pagka-ruthless din. At si David Licauco na bukod sa panghaharana sa fans ay talagang pinaghandaan din daw ang role niya sa serye. Sa character ko, si Andrew is someone who I think is, like charming in a sense, di ba? So medyo tinry ko ibalik yung how I was in Maria Clara in a sense, but then of course, not so much because this is the present time. Present din sa mall show bilang host, si Bubble Gang cast member at hating kapatid star, Cheska Fausto. Paskong Pasko naman ang feels sa mala fairy tale na pagdiriwang sa isang mall sa Santa Rosa, Laguna. Tampok ang enchanting ballet Christmas centerpiece. Napalilibutan niya ng ballet-inspired trees at nagniningningang ilaw. Bida rin ng cute ballet-inspired cat mascots na nagbibigay sigla sa Christmas Village. Pinangunahan ng unang hirit host na si Anjo Perchera ang programa. Excited na nga raw siya sa Pasko. Ngayon pa lang, October pa lang, sobra excited na ako. Pagbawi ng pahinga, kung makakapagpahinga, syempre kumain ng marami. Number 1 dyan yung lechon, yung fruit salad, cordon bleu,
Shanghai, barbecue, caldereta. Ayun ang nasa listahan ko. Naghandog din ng isang heartfelt at lively Christmas musical performance si All Out Sundays diva Rita Daniela. Sa pinapasalamat ko, yung matagal ko nang pinagdadasal, yung love life, alam kong pinadala siya sa akin ni Lord, and I'm really, really grateful for Maclod. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Sa Manila North Cemetery na bantay sarado na rin, mailang dinampot at sinermonan dahil sa mga paglabag. Mula sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas, nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, kung nung Undas 2024 ay nasa 1.7 million ang mga bumisita dito sa Manila North Cemetery, ngayong taon ay naasahang aabot yan sa 2 million. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay. Kaninang umaga nga ay may mga nasampulan dahil sa paglabag sa mga patakaran. 64 na makabagong CCTV camera ang gamit sa monitoring ng Manila North Cemetery. Kaya kahit mahigit 50 hektarya ang lawak nito, walang kawala at naispatan kahit sa malayo ang isang lalaking walang damit pang itaas. Pero hindi siya nag-iisa. Agad silang dinampot at sinermonan. Alam niyo, bawal nakabad kayo sa kalye. Kaya sa mga tao. Pablater nyo, paglinis natin ng buong sementeryo ito mga ito. Paliwanag ng mga nasita, hindi nila alam na may ganitong patakaran. Kasi po, naglilinis po ako ng puntod. Lumabas ako, kakain lang ako. Hindi ko naman alam na bawal. Asahan ang mga paghigpit hanggang Undas. Ngayon pa lang, may bubungad ng Puntod Finder Assistance Desk sa mga dalaw. Matagal niyo na po bang dinadalaw? 3 years. Kabilang sa mga nagtanong si Roger na hindi na alam kung saan nakalibing ang biyada ng kanyang kuya. Nung nagpunta kami kanina, may landmark namin nung 2-3 years ago, hindi na namin siya matandaan talaga. Kung dadalaw, maaari nyo ring aralin ang lokasyon bago pa dumating dito sa pamamagitan ng website na manilanorthcemetery.ph. Hanapin lang ang search at type ang pangalan ng nakalibing para makita ang eksaktong lugar ng puntod sa mapa. Yan ay kung ang pangalan ng namatay ay kabilang sa 400,000 na naka-encode sa sistema. Pero wala na sigurong hihirap sa paghahanap kung may problema sa paningin tulad ni Alan. Taong 2000 pa siya ganito, pero hindi pa rin niya nakakalimutang dalawin ang puntod ng ina. Kahit literal na nangangapa sa bawat hakbang sa pagitan ng mga dikit-dikit na puntod. Kahit anong hirap, basta sa magulang, susuklaan namin ang kanyang kahirapan sa amin nung maliliit pa. Baliwala po sa inyo yung kapansanan? Baliwala po yun. Hanggang kaya kong maglakad at may mag-alalay, pupuntahan ko siya po at pupuntahan ko siya. Ang kaugaliang ito, ipinapasa ng maraming Pinoy sa susunod na henerasyon. Ang mga isinasamang bata, pwedeng palagyan ng tag kung saan nakasulat ang contact number ng kanilang mga magulang o guardian. Para hindi po mawala at makita kaagad po sila. Mula Sabado, mahigit 100,000 na ang mga dumalaw dito at inaasahang darami pa sa weekend. Saturday to next Sunday, tingin ko aabot ng 2 million. Kung ang iba tuwing Undas lang nagagawi sa Manila North Cemetery, ang mga tulad ni Luz Biminda, buong taon dito nakatira. Pero pag ganitong papalapit na ang Undas, nagliligpit sila dahil anumang oras ay darating na ang pamilyang nagmamay-ari ng mausoleum na kanilang tinitirhan. 6 na dekada na siyang nabubuhay sa himlayan ng mga patay. Dito ay pinanganak, nagkaanak at nagkaapo. Alis muna, tanggal yung gamit. Kailangan pag dumalaw sila malinis, walang gamit. Puro minsan naabutan naman nila nandiyan kami, okay lang sa kanila. Mabait naman yung may-ari. Pagdating ng Biyernes na piyesta opisyal at Sabado na araw mismo ng mga patay, diyan talaga inaasahan ang pagdagsa ng mga tao dito. Bukas itong sementeryo mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.
Arestado sa General Trias, Cavite ang lalaking suspect sa pagnanakaw umano ng motorsiklo saka ibebenta online. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Dumistansya muna ang mga pulis habang inaantay ang go signal. Umupo. Ibig sabihin, positive na yun ng motor niya. Takbuhin natin agad. Asset ng pulis ang lalaking nakaputi na nagpanggap na buyer ng motorsiklo. At nang iabot na sa kanya ang kopya ng rehistro at ma-verify na ito na nga ang nakaw ng motorsiklong hinahanap ng pulisya. Sir, umupo na ba? Una. Yan. Dito na gumalaw ang mga pulis. Wala, resado ka muna ha. Oo. Sir, cut yan sir. Motor ko yan. Nabili ko yan sir, ito. Kaya nga nabili mo. Tol, ganito. Hindi pa ako sir. Dapat. Hindi pa ako lalaban. Ayon sa Pasig Police, ninakaw ang motorsiklong ito sa barangay Pinagbuhatan habang nakaparada. Nakaparada yung kanyang motor sa harapan ng kanilang bahay. Nang niya sa kinabukasan ay nawala na ito. So nag-review siya ng mga CCTV at nakita nga na may mga dalawang lalaking kumuha sa kanyang motor. Ginagamit daw itong panghanap buhay ng biktimang agad na nag-report sa kanila nang matunugang ipinapasa na ang motorsiklong kanya. Binibenta yung motor nga po online. So agad po kami nagpunta doon. Yung pong ating biktima ay nakonfirma niya na motor nga niya yung nawawala. Kaya agad po namin hinuli po yung taong nagbebenta. Mula sa Pasig, sa General Trias sa Cavite natunto ng motorsiklo. No comment pa ang suspect. Ang biktima nagpapasalamat sa pulisya at nabawi niya ang motorsiklong panghanap buhay niya. Paalala po sa ating mga mamamayan, lalo po sa ating mga may motorsiklo na nakaparada lang po sa gilid ng kalsada. Una po siguro dun po ito ay naka-lock at kung meron po kayong mga secondary lock kagaya po ng kadena. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ganap ng batas ang pagbabawal at pagpapatigil sa anumang offshore gaming operations o POGO sa bansa. Ang saklaw ng Anti-POGO Act of 2025, alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Effective today, all POGOs are banned. Kasunod ng deklarasyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 2024 State of the Nation Address. Binigyan na hanggang katapusan ng nakaraang taon ang lahat ng online gaming operation para tumigil at para umalis ang Pilipinas ang mga dayuhan nilang employee. Pero kung dati, utos lang ng Pangulo ang basehan ng panguhuli. Ngayon, isa ng ganap na batas ang Republic Act 12312 o ang Anti-POGO Act of 2025. Ibig sabihin, required ipatupad kahit sinong maupo sa palasyo. Sa ilalim nito, iligal o bawal ang anumang offshore gaming operation sa bansa. Kabilang dito ang operasyon ng mga POGO service provider, content provider, gaming paraphernalia at magyang estrukturang pagdarausan ng anumang offshore gaming activity. Sa ilalim ng batas, binabawi na rin ang mga license to operate ng mga POGO na inisyo ng PAGCOR, mga economic zone at iba pa mga ahensya ng gobyerno. Tuluyan din binabawi ang kapangyarihan ng mga ahensya mag-issue ng anumang permit sa mga POGO. Kanselado na rin ang work visa o alien employment permit na inisyo ng DOLE at ng Bureau of Immigration sa lahat ng mga nagtatrabaho sa POGO. Isang Administrative Oversight Committee ang nililikha ng batas para tiyaking nasusunod ito at bahagi nito ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa pagtaya ng PAOK, may 8,000 dayuhan pa na mga dating POGO workers ang iligal na nasa bansa at konektado pa rin sa mga patagong POGO operations. Meron pang mangilan-ilan na remnants. So ngayon, hindi na lamang basta-basta administrative violations ang mistasampa natin. With this multi-composite body, palagay ko may sapat na kaming kapangyarihan. Hindi lamang sa immigration violation or criminal violations also. Ang parusang itinatakda ng batas sa mga lalabag, kulong na hanggang 12 taon at multang hanggang 50 milyong piso. 3 senador at 13 kongresista ang principal authors ng Anti-POGO Law. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Wala na sa Pilipinas ang isang eroplano at 2 helicopter na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Mga air asset na pinapa-freeze sana ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ngayon ang 2 Agusta Westland helicopters. Inilipad daw ang mga ito palabas ng bansa noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman ay nasa Singapore mula pa noong August 16.
Sa listahang isinumite ng CAAP sa DPWH noong Setyembre, kabilang ang mga ito sa 4.7 billion pesos na halaga ng air asset umano ni Ko. Matatanda ang isa si Ko sa mga isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pagtitiyak ni Public Works Secretary Vince Dizon, kahit nasa labas na ng bansa ang 3 air asset, hindi maibebenta ang mga ito. Kahit nasaan pa sila, Singapore, Malaysia, kahit saan pa sila, hindi sila pwedeng ibenta. At magiging subject na sila ngayon ng future forfeiture cases na ipa-file ng national government na actually pagmimitigan namin ng ICI bukas ng alas 10 ng umaga. Bumuo ang DPWH ng grupo ng mga flood expert na susuri muna sa mga proyekto kontrabaha bago ito hingan ng pondo. Gagawa sila ng flood control master plan at tutukuyin kung alin sa mga kasalukuyang proyekto ang itutuloy pa o gigibain na. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Para raw matiyak na hindi na mauulit ang mga flood control project na maanumalya at hindi talaga kailangan, bumuo ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng grupo ng flood control experts. Ang grupong ito raw ang susuri ng mga proyekto kontrabaha bago ito mapondohan sa national budget sa 2027. Walang papasok under my watch na flood control project local na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin yan. Kasama sa grupo sina Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines, National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering, at Yusek Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources. Kabilang daw sa kanilang gagawin ang isang flood control master plan. Pag-aaralan din daw ng mga expert yung mga flood control project na pwedeng ituloy at yung dapat ihinto o gibain. Sila din aminado na merong mga proyekto na imbes na makabuti at makatulong, nakakasama pa. At dahil ganun yon, wala tayong choice, kailangan nating gibain yan. Hihigpitan din daw ang bidding at pagsala sa mga contractors para matiyak na matino ang makukuhang kontratista. Kaugnay naman sa investigasyon sa mga maanumalyang proyekto, patuloy raw ang pagsusumikap ng gobyerno na mabawi ang mga nakulimbat sa kaban ng bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa mga maagang bibisita sa sementeryo o bibiyahe bukas para sa undas, paghandaan ang posibleng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na sa Cagayan Valley, Ilocos Provinces, Mimaropa, Bicol Region, Western at Central Visayas, pati sa Sulu Archipelago. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang posibleng makaranas ng kalat-kalat na ulan. May malalakas na buhos ng ulan sa ilang lugar gaya ng Mimaropa, Malawakan at halos buong Visayas at Mindanao na rin ang uulanin. Mataas ang banta ng baha o landslide dahil sa matitinding ulan. Nananatili rin ang tsansa ng thunderstorm sa Metro Manila lalo bandang hapon at gabi. Ang mga posibleng pag-ulan sa bansa ay dahil sa 4 na weather systems na makakaapekto sa bansa, kabilang ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Easterlies, Amihan at Shearline. Base naman sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mga sama ng panahon na mabuo sa paligid ng bansa sa mga susunod na araw. Isa rito ang posibleng maging bagyo at pumasok sa PAR sa unang linggo ng Nobyembre. Kaya patuloy na tumutok sa updates. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Mindanao dahil sa matinding pagbuhos ng ulan, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakatutok si JP Soriano. Hindi na madaanan ng mga taga-barangay Kuya South UP Maguindanao del Sur ang sapa na yan dahil sa malakas na ragasan ng baha. Marami sa kanila stranded sa loob ng kanilang mga bahay na pinasok ng tubig. Kahit di umuulan, sa sapa dumadaan ang mga residente, kaya hiling nila malagyan ng tulay ang lugar para di na sila mangamba sa kanilang kaligtasan. Binahari ng ilang kalsada sa Davao City dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Ang ilang motorista ay nabisuhan ng dumaan sa alternatibong ruta.
dili gyud. Napilitan na rin ang mga residente na itaas ang kanilang mga gamit. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang naranasang malakas na ulan ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa isang highway sa Cotabato na perwisyo ang mga motorista dahil sa tindi ng traffic kagabi. Dagdag pa sa kalbaryo ng mga motorista ang malaking puno na bumagsak at nagbara sa daloy ng tubig. Agad naman yan tinugunan ng lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Makapanindig balahibo ang role ni Jillian Ward sa horror film na KMJS Gabi ng Lagim na ibang-ibang araw sa kanyang usual roles na ating nakilala at napanood. Ang kilabot na yan hindi lang sa pelikula dahil naramdaman din mismo ni Jillian sa set. Makichika kay Nelson Canlas. Duguan at tila sinaniban. Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ganyang Jillian Ward ang ipinasilip sa trailer ng upcoming horror film na KMJS Gabi ng Lagim. Gaganap si Jillian sa isa sa 3 kwento sa pelikula. Na-excite ako kasi sobrang ibang Jillian po yung makikita po nila doon. Ibang-iba po yung itsura ko doon. Ibang-iba po yung role ko po doon. Itinuturing ni Jillian na once-in-a-lifetime experience ang pagganap niya sa role. Na bukod sa challenging, ay talaga raw mapanindig balahibo. Ikinuwento pa ni Jillian ang kilabot na naramdaman niya habang nagsushooting sa isang lumang simbahan. Mahirap man daw paniwalaan, pero maraming beses sumagi ang kakaibang pakiramdam sa kanya noon. May times po na tinatanong ko if nilalamig yung iba sa set, tapos ako lang pala yung nilalamig. Ewan ko po dahil basa ka ba or OA lang ako. Parang dun po sa role ko, basta parang... Ito ang Gabi ng Lagim. Mapapanood na ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie, sa sinihan simula November 26. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang Rodrigo Roa Duterte. Inapila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na nagsasabing may jurisdiction ng korte sa kaso nito. Sa isinumiting apila sa Appeals Chamber, hiningi ng kampo ni Duterte na baliktarin ang desisyon ng pre-trial chamber at sabihing walang legal na basihan ang pagpapatuloy ng pagdinig laban kay Duterte. Hiningi rin nila ang agad na pagpapalaya sa dating Pangulo ng walang kondisyon. Sa desisyon ng pre-trial chamber, sinabi nitong sakop ng korte ang aligasyong crimes against humanity laban kay Duterte dahil hindi pa kumakalas sa Rome Statute ang Pilipinas nang magsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor. Anim na kaso kaugnay ng mga proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro at Bulacan ang target maiakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Kakasuhan din umano ang isang hindi pa pinapangalan ng mataas na opisyal matapos umanong makatanggap ng kickback. Nakatutok si Salima Refran. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. 6 na kaso kaugnay ng flood control projects ang inaasahang maiaakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Ito ang mga kasong graft, malversation, falsification at bribery. Ang isa sa mga kaso kaugnay ng substandard umanong 298 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kontrata ito ng SunWest Incorporated kung saan founder si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. May kaso rin kaugnay sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan, kung saan sangkot si ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara, ang mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, at ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction.
Hindi pasok ang mga engineer sa mga may salary grade 27 pataas na siyang dinidinig ng Sandigan Bayan. Pero may isang mataas na opisyal na kakasuhan doon dahil naka-kickback din umano. 3 of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa. Sa indictment na, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Subpoenas will be forthcoming. We're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Samantala, 13 reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman. Laban yan sa mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District at sa mga kontratistang St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnay yan ng siyam na maanomalyang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ng Ombudsman kung ila-livestream ang preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public in nature. We were looking at the bounds of transparency that we can adhere to in this office. Tuloy din ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa 421 ghost flood control projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. Isa sa publiko na rin ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martires sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senador Joel Villanueva. Pinag-aaralan ding isa publiko ang lahat ng mga desisyon ng opisina. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Magtatalaga ang Korte Suprema ng mga special court na hahawak sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian sa infrastructure projects ng gobyerno. Ayon po sa Supreme Court, paraan ito para mapabilis at mas matutukan ang mga pagdinig sa kasong ihahain sa regional trial courts. Isa lang daw ito sa reformang ginagawa ng Korte sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations para wakasan ang mga matagal ng problema ng mabagal na proseso at mga backlog. Naglabas na ang lahat ng senador ng kani-kanilang statements of assets, liabilities, and net worth o tala ng kanilang yaman. Pinakamalaki ang kay Senator Mark Villar, habang pinakamaliit ang kay Senator Chis Escudero. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Amy Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang, kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint sal-en nila ito ng asawa niyang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, mahigit 109 million pesos. Si Senator Rodante Marcoleta naman, nagdeklara ng total assets na mahigit 80.4 million pesos. Kasama rito ang isang house and lot, condominium unit, at ilang residential lot na halos 12 million pesos. Mga sasakyang nagkakahalaga ng mahigit 12 million pesos. At deposito sa bangko at investments na umaabot ng mahigit 39 million. Mahigit 28.4 million ang kanyang liabilities o utang, kaya ang net worth niya ay halos 52 million. Si Senator Bongo naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 44.5 million pesos. Kasama rito ang ilang house and lot at mga residential, agricultural at commercial lots na umaabot ng 23.24 million pesos.
7.5 million pesos na cash at mga alahas na mahigit 1.2 million pesos. Ang idineklara niyang business interests ay sa trucking, cemetery at real estate activities. Pero meron siyang total liabilities o utang na umaabot ng 12.1 million pesos, kaya ang net worth niya ay 32.4 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuuang utang na umaabot ng mahigit 29 million pesos. Kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang SALN. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar, na sinundan ng kapwa-bilyonaryong si Senador Rapi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang idineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Chis Escudero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Undas pa lamang pero pinangangambahan ng ilan ang posibleng pagmahal ng mga bilihin habang palapit ang Pasko. Magkasamang nag-inspeksyon sa ilang pamilihan ng Agri-Department at Trade Department kanina. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nakakatakot. Hindi mga patay, kundi mahal na presyo ang tila nagsisilbing multo para sa ilang nakuusap ng GMA Integrated News. Hirap na hirap po talaga. Masyadong mahal ang bilihin. Tila hindi na nga makalaya tuwing dadalawin ng mga naniningil ng bayarin. Mabigat po. Para sa aming mga, tama lang kita. Kaya inikot ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang ilang palengke sa Makati. So far naman, karamihan naman sumusunod. Kaya of course, hindi natin alam pag alis namin, baka naman binabago yung mga label. Pero kaya babalik-balikan ho yan para sigurado tayo. Napansin ko, mataas pa rin ang isda. Ang bigas, pasok pa sa MSRP, kahit pahirap umano sa ilang nagtitinda. Nakakasunod po ba kayo sa MSRP, sir? Hindi na nakakasunod kasi mataas na. Hirap na. Kasi mataas yan ang kuha namin sa mga traders. Mataas ang palay, mataas ang bigas. Pakiusap ng Agri-Department. Huwag natin hong tangkilikin ang imported rice. Suportahan natin ang ating farmers. Masarap naman ang ating local rice. Pasok din sa MSRP ang manok at karne ng baboy kahit hirap din ang mga nagtitinda. Hirap po kaming habulin po yun kasi yung mga delivery po sa amin, mahal po talaga yung presyo. Dahil po sa tumal pa rin po. Umaasa silang makakabawi habang palapit ang Pasko. Ano naman po talaga tumataas yung presyo pagdating ng December? Opo ma'am, tataas po yan kasi nag-aabiso na nga sila eh. Hindi pa kami nag-aabiso sa suki namin eh. Sinong nag-aabiso? Yung mga nagde-deliver sa amin. Traditionally, talagang tumataas ang baboy kahit anong gawin natin eh. Lalo na ang demand ng lechon ay napakataas. Bagay na ngayon pa lang, pinoproblema na ng mga mamimili. Dati yung 500 namin maghapon na. So ngayon yung 500 kulang na. Kasi ilang kami? 7 kami. Kahin na lang para magkasya yung binibili. Halos puno lahat ng cold storages ng bansa natin ng manok at baboy. So that should help ease yung food pressure na tumaas. Makatutulong din daw ang mga paparating imported goods gaya ng 55,000 tons ng galunggong, sibuyas at iba pa. Pagtitiyak ng DTI. No price increase on basic necessities and prime commodities until December 31, 2025. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Pinangangambahang magdulot ng aksidente ang mga pag-alagalang baka sa bahagi ng Congressional Road Extension sa Caloocan. Mismong taga-barangay, wala umanong magawa dahil hindi matukoy kung sino ang may-ari. Nakatutok si Bon Aquino. Nagmistulang-pastulan ang bahaging ito ng Congressional Road Extension sa Barangay 173 North Caloocan dahil sa mga pag-alagalang baka. Ang nakakabahala, di lang maaaring magdulot ng aksidente sa mga motorista at sa mga hayop ang paghambalang nila sa daan, nakakakain din ng mga baka ng mga basurang iniiwan sa tabing kalsada. Mga baka dito kumakain na ng styrofoam.
basura. Dito sa Congressional Road Extension sa North Caloocan, nagkalat po yung mga dumi ng baka dito sa bahagi ng kalsada at napakasangsang na po talaga ng amoy. Ayon sa mga staff ng mga negosyo na nakausap namin, sa loob ng maraming taon, tuwing alas 7 ng gabi, nagpupunta rito yung mga baka nang walang nagpapastol sa mga ito. Minsan naman, may customer kami dito nakaitim. Pagkamalan yata ang garbage bag nung baka. So, nasuwag siya nung sungay nung baka. Kaya, akala niya mapipilayan siya sa likod. Nakakawalan ng gana po kasi mabaho po talaga siya tapos nangangamoy kahit malayo. Nitong hapon ang mga baka natagpuan namin sa Madamong Makateng Lote, di kalayuan sa Congressional Road Extension. Hinanap namin kung sinong may-ari nito pero walang tao sa lugar at wala ring bantay sa mga ito. Sabi ng Barangay 173, paulit-ulit na ang problema na ito at wala naman silang magawa dahil hindi raw nila matukoy ang may-ari. Pag may mga baka dyan, wala kami ginawa kundi bugawin talaga ng bugawin yung mga baka. At tinitignan din namin, tinitrespact namin kung ano yung sino may-ari. Kasi bandang karating nating lungsod, ma'am, Bulacan, may pastulan ata sa likod eh. Kahit ang City Veterinary Department, hindi pa matukoy ang mga may-ari ng baka na posibleng mula raw sa North Caloocan o di kaya sa karatig lugar tulad ng May Kawayan, Bulacan. At dahil naging peligroso para sa kanilang panguhuli ng baka, gagawa na lang umano sila ng temporary impounding facility. Mag-identify kami ng vacant area na malapit sa tinatambayan ng mga baka. Yung area yun, ang gagawin namin doon, babakuda namin yun. Maglalagay kami doon ng tarpaulin as temporary holding facility ng mga baka. Pagpasok po doon ng baka, para pang makukonsider po na impounded po yun. At kapag hindi kinuha ng mga may-ari ang mga baka, may babayaran kang redemption fee. Tapos meron pa rin pong maintain for every day na hindi mo nakiklaim yung baka mo. Pag hindi mo na-claim, hindi lumabas itong si may-ari, makukonsider na po yan as government property, pwede na pong i-auction ng LGU ng Caloocan. Tingin ng Animal Kingdom Foundation may paglabag sa Animal Welfare Act, City Ordinances at Sanitation Code ang mga may-ari ng baka na plano nilang sampahan ng reklamo. Bakit sila nandyan? Baka masaktan sila, baka masagasaan sila. Bakit sila kumakain ng basura? Wala bang nagpapakain sa kanila? Wala ba silang pagkain na available? They are not supposed to be there to begin with, no? Kaya may tinatawag tayong traffic and public safety issue. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Kilala sa buong mundo bilang komedyante pero action star muna ang atake ni Conan O'Brien para sa kanyang cameo role sa Sanggang Dikit for Real mamaya. Walang takot na kumasa si Conan sa mga maaaksyong eksena kasama sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Makichika kay Nelson Canlas. Short but fun. Ganyan ang naging experience ng American comedian na si Conan O'Brien sa kanyang stay sa Pilipinas. Sa isang IG post, iflinex pa ni Conan ang isang 20 peso bill na may mukha niya. Biro ng komedyante, inaaresto na ang fan na gumawa ng bill. Nakasama niya rin sa trip ang award-winning comedy writer na si Jose Arroyo. Sa photo, tila naging doktor si Jose at nagsagawa ng check-up sa isang balot. In his bellboy outfit din si Conan sa isang post. Pero imbis na bagahe, emotional baggage raw ang handa niyang bitbitin. Ang super humble na Hollywood comedian na mapapanood na mamayang gabi sa GMA Prime series sa Sanggang Dikit. Kahit cameo ang role sa serye, dama ng lahat ng cast at crew ang warmth ng kanyang pagpapatawa. Take good care of your body because it's really my body. Kasama na ang kanyang mga kaeksena, ang mag-asawang Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Mamaya mapapanood ang habulan at balibagan. I said, you can't hurt me. The winners! Napawang one take lang. You're under arrest! For real? This is madness! This is chaos! Yeah! Very nice. You're scared. You're so scared. You're both terrified of me.
Ang sabi nga ng Jen Den, a joy to work with si Conan. Can I get a picture with the big stars, please? Yeah, here we go. Doing a photo? Guys, right here, please, right here. Ang nakatutuwa pa sa guesting ni Conan sa serye, pinuna at iniangat ng Hollywood star ang galing ng Filipino stuntman. Nakausap ni Conan ang stuntman na si Mustafa sa kanyang podcast last year. At ngayon, kasama sa mga itinerary niya ang mamit ang stuntman sa pagbisita niya sa Pilipinas. One of the reasons I wanted to do this show was to unveil the next action hero. He's from the Philippines, Mustafa. Yes. Hi, nice to meet you. Hi. He's going to be bigger than Vin Diesel, bigger than The Rock, bigger than all of them. He is charismatic, he's strong, he's a great fighter, and he did some action scenes for me today in this show. Nailed it. It's an honor to be part of this. Really empowered that I am gonna do something great. Abangan mamaya ang maaksyong eksena ni Conan sa Sanggang Dikit FR. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Taon-taon nating ginugunita ang mga yumao tuwing Nobyembre sa okasyon na tinatawag nating mga Pilipino na undas. Pero ang naturang salitang undas, saan nga ba nagmula? Alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Alam ko marami na kayong iniisip pero dagdagan pa natin. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang undas? Parang Spanish word po siya. Ang ibig sabihin ay? Pagkamatay. Pagkakaintindi ko sa kanya, araw ng mga patay. Pero yung word, hindi ko alam kung saan siya galing. Undas po, ito po yung problema ng Pilipinas, ay buong bansa. Ay, ay thank you. So, hindi mo alam? Undas. Ayun po, yung araw ng patay, di ba? Yung araw po ng patay. For sure Spanish kasi nabasa ko siya sa isang book. Naka-note doon is kailangan mong maalala yung mga memories or yung mga mahal mo sa buhay dahil yun lang yung araw na pagunita para sa kanila. Siya ang pinakamalapit na sagot pero hayaan nating ang sociologist na si Dr. Gerald Abergos ang magbigay ng eksaktong etymology o pinag-ugatan ng salitang undas. Alam naman natin lahat na ang wikang Pilipino ay may mga pinanggalingang salita. Ang primary pinanggagalingan natin ay wikang Kastila. Sa wikang Kastila naman ay may pinanggalingan din. Ito naman, somehow ay nasa wikang Latin. Now, yung tinatawag nating undas, galing yan sa etymology yan, yung sa Latin, yung honorare, yung honorary, sa Ingles, honorare. Meaning ng honorary is pagpaparangal, parangalan, pagpaparangalan. Kaya meron tayong word na honras. Bumaba na naman siya sa salitang Kastila. Ang salitang Kastila, meron tayong tinatawag na honras funebres. Ibig sabihin, ito yung pagpaparangal sa mga yumao, sa mga namatay. It was derived from the word naman na honras, na galing sa honras funebres. Galing sa Latin at Kastila ang salitang undas, pero ang kultura ng paggunita nito ay may iba pa palang pinanggalingan. Mula pa nung unang panahon, magmula pa nung na meron tayong recorded human history, tayo po ay nagkukunita sa ating mga yumao. Sa kulturang Pilipino, isa sa pinakamasidhing pumasok sa kultura natin ay ang kultura ng mga galing sa mga Chino. Whether tawagin natin siyang undas, honras, punebre, ang punto natin dito is binibigyan natin ng panahon ng ating mga yumao. Binibigyan natin pag-alaala ang ating mga yumao. At kahit wala na sila, nandito pa rin sa ating mga puso. Sabi nga ni Dr. Abergos, mas mahalaga ang kahulugan ng salita kesa kung saan ito nanggaling. Halimbawa, sa pamilyang ito na dinatna namin sa sementeryo, ang kahulugan ng undas ay grand reunion ng 4 na henerasyong nagpaparangal sa minamahal nilang lolo sa tuhod. Yung unang apo sa tuhod po niya na siya lahat po yung anak po ni ate panganay, siya po yung talagang nag-aalaga, nag-ano din po, hanggang sa paglinis po ng bote, ganyan, lahat po pagtulog. Lahat po na sa mga kapitbahay, kilala po siya sa amin. And then, mabait, ganyan po. Kahit hindi po undas, we make sure po na
kapag ka-birthday po niya, that anniversary, kahit nito lang po siya namatay, Father's Day po, sama-sama po kami. Si Aling Erlinda naman nagpaparangal sa kanyang mga biyenan. Araw-araw nagdadasal, araw-araw nagro-rosary. Hindi pwedeng hindi mo binabanggit araw-araw. Yung aking biyanan ko ng dalawa na yan, parehas na mabait kasi. Hindi sila nagpakita. Lalo na ako, di ba, karaniwan, biyanan at saka manugang, parang nag-aaway, di ba? Yung parang, hindi. Ginagawa niya raw ito hindi lang tuwing undas dahil araw-araw naman daw ang Onras Punebre o paggunita sa mga mahal na yumao na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At yan na mga balita ngayong Miyerkules, 57 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Good to have you back, Tita. Miss namin kayo. Salamat. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.